Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya po ako makasama kayo lahat sa mahalagang araw na ito upang salubungin ang pagbabalik ng ating mahal na Pangulo sa ating probinsya, our beloved President, ang ating pinagmamalaki na adopted son of Camarines Sur. Palakpan po natin, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kapatid, gusto ko rin po i-welcome ang ating matulungin at masisipag na mga cabinet secretaries na nandito po para magpakita ng suporta sa dakulang upa para sa ating mga cabinet secretaries. Maraming salamat sa inyo lahat. Ladies and gentlemen, kung maalala nyo po, noong Marso lang po ng itong taon, bumisita po ang ating mahal na presidente upang personally makita po ang mga taga Camarines Sur at inaugurate ang 10,000 bahay na magbibigay ng mas magandang tahanan sa 10,000 pamilya na taga Camarines Sur. Ngayon po, 6 months later, bumalik po ang ating mahal na Pangulo dito sa Camarines Sur para magbigay ng mas madami pa pong tulong. Palakpan po natin ang ating mahal na Pangulo. Ngayon mga tugang, isipin niyo po, sa buong bansa ng Pilipinas, meron po tayong 81 provinces, pero pinili po tayo ang Camarines Sur maging isa sa 4 na groundbreaking first pilot project po ng mag-hold po ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Isa po sa Ilocos Norte, isa po sa Leyte, isa po sa Davao, as in dito po sa Camarines Sur. Malakas na palakpak mga tugang. Hindi lang po yun mga tugang. Sa 4 na lugar na meron pong first bagong Pilipinas Serbisyo pinili po ng ating presidente personally pumunta dito sa Camarines Sur para makita po kayo at personally magbigay ng tulong sa inyo ngayong araw na ito. At hindi lang po yun mga kapatid. Sa 4 na lugar na mag-groundbreak po ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dito po sa Camsur, ang pinakamaraming tao matutulungan, mahigit 200,000 na tao ang matutulungan ng ating mahal na Pangulo. Kaya Mr. President, it is very clear that you love the people of Camarines Sur, and ramdam na ramdam po namin na lagi po nasa isip at puso mo ang mga tao na taga Camarines Sur. Kaya mga taga Camarines Sur, bilang ama ng probinsya, tinatawag ko po kayo lahat para magkaisa po tayo. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo dahil uulitin ko po, ang tagumpay ng ating Pangulo ay ang tagumpay ng bawat Pilipino. Kaya Mr. President, it is truly an honor to be with you here today, and thank you for all the blessings that you have given to the people of Camarines Sur. Mga tugang, sabay-sabay po tayo, taas po tayo lahat at bigyan natin ng malakas na pasasalamat ang ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyos mabulos po sa Indogabos. Mangud mga kaigin, His Excellency First President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing gobernador, ama ng probinsya, ang ating Gov. Migs Villafuerte, at ang ating dalawang congressman, Congressman El Rey na
nagsasabi nga, nag-uusap kami kanina habang nagsasalita si Gob. Sabi namin, pwede na tayo mag-retire. Kaya na nila itong trabaho na ito. Pero habang nandito pa kami, tuloy-tuloy pa rin ang aming gagawin. Tuloy, kasama si Kong Luigi. At sila'y magkasama ngayon ang aking anak sa Kongreso. At lahat ng mga kinakailangan natin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ay dinadala rin namin sa Kongreso upang matulungan tayo sa mga iba't ibang batas. Nandito rin po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento. Nandito po ang Secretary ng DOLE, Secretary Benny Laguesma. Andito rin po ang ating Secretary ng Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. Andyan din po ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Nandito rin ang Department of Transportation ng ating kalihim na si Secretary Jimmy Bautista. Andito rin po, sinama po natin dahil po doon sa yung ibinabalita sa inyo ni Governor, yun po ang aming bagong programa. At yung programa na yan, ang tawag namin ay ang Bagong Pilipinas. Dahil kailangan natin baguhin ang Pilipinas para makaharap tayo sa mga darating na panahon, para maharap natin ang pagbabago sa mundo ngayon. Dahil marami pong pagbabago, kailangan ang Pilipinas magbago din. Kaya yan po ang aming programa. At kasama po doon ay ang education. Kaya nandito rin po ang ating chairman, Popoy de Vera. Ang alkalde ng lungsod ng Iriga ay si Mayor Wilfredo Rex Oliva. Alam niyo po, pinapaalala po sa akin na noong 1965, napunta na pala dito ang aking ama at bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging presidente. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Dati hindi pa city yan. So 1968. Mula noon, wala nang dumating na Pangulo. Kaya't Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. Hindi, malapit kayo sa puso namin. Kaya naman, nandito naman po kami. Ito po yung binuksan po natin doon sa 4 na lugar. Dahil sa Nabwa kami, tapos dito ngayon sa Leyte, sa Ilocos Norte, at saka sa Davao, ay ito yung bagong programa ng pamahalaan. At kung titingnan po ninyo ang nangyari doon sa ibang lugar, ang nangyari ay nagtayo po tayo ng mga pagtulong sa iba't ibang bagay, hindi lamang sa agrikultura, hindi lamang sa mga magsasaka, kung hindi, nandyan na rin po, naglagay na tayo ng extension parang desk para sa mga NBI clearance, para sa lisensya, para sa passport, lahat po ng mga pangangailangan ay nandyan na at hindi na kayo kailangan lumayo pa sa inyong pinanggagalingan. Ngayon po, nandito po kami upang magbigay naman ng tulong sa mga nangangailangan dahil alam po natin ay nagtaasan ng presyo ng bigas at sobrang taas ng presyo kaya't napilitan tayo maglagay ng price cap. Pero ang dami pa rin kulang. Kaya ang dami pa rin kulang sa pag-distribute. Marami naman tayong bigas. Hindi lang na ilalabas ng tama. Kaya hindi problema ang supply sa atin dito sa Pilipinas. Ay sabi ng Department of Agriculture ay mas malaki ang ani natin ngayong taon na ito kesa sa nakaraan. Kaya nasa production side naman ay nagiging maayos.
Ngunit kailangan natin ayusin ang sistema mula sa pagtanim, mula sa pag-research and development, hanggang sa pagtanim, hanggang sa processing, hanggang sa distribution, marketing, hanggang sa retail. Kaya ginagawa po natin na ibinubuo natin lahat yan. Sana naman sa lalong madaling panahon ay makikita na natin at mararamdaman na natin yung pagbabago na yan na pinag-uusapan natin. Ito pong bigas ay para sa mga talagang nangangailangan. At tinignan lang po namin kung saan marami ang 4P beneficiaries sa buong Pilipinas. At yun ang tinignan namin. Ang mga beneficiaryo ngayong araw na ito, dito sa dala naming bigas, ay ang mga 4Ps. Kinuha namin ang listahan sa 4Ps. Ito po ay kinuha na ng pamahalaan para naman binili na privately para ipamigay po sa inyo. Alam nyo po, tayo naman sa pamahalaan, ginagawa po natin ang lahat na matiyak na unang-una na sapat ang pagkain. Na pangalawa, na ito ay nasa presyo na abot kaya ng mga kababayan natin. Kaya't yan po ang naging dahilan kung bakit po nandito tayo at nagbibigay tayo ng bigas para naman makasiguro na yung pinakamahirap na ating mga kababayan ay hindi naman gugutumin at kahit papano meron silang kakainin. Kaya't yan po ang inyong pamahalaan. Ang gobyerno po ang lumalapit na ngayon sa inyo. Hindi kayo namin inaantay pang pumunta sa gusali, sa opisina ng mga government offices. Ay kami na po ang lalapit. Yan po ang bagong Pilipinas na programa. Pagka gumagawa kami ng fair na ganyan, ayun, yun kasama lahat. At yun na lang, isa lang ang pupuntahan ninyo. At ngayon po, ito naman ay ang bigas para naman makatulong at makatiyak na hindi po naghihirap masyado ang ating mga kababayan na kahit papano may nakakain, kahit papano napapakain ang inyong mga pamilya. At kung hindi talaga kaya, nandito po ang pamahalaan na tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito ay inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para po sa